Dahil sa kabute, hindi na kinailangang mangibang bansa muli ng isang dating OFW. Dahil yan sa magandang kita sa negosyo niyang kabute. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Ito ang mga alagang kabute ng mushroom farmer na si Robbie Motol. Kung ay ibang tanim, malawak na lupa ang kailangan. Ang kanyang mga mushroom, dito lang sa maliit na kwarto inaalagaan para lumaki. Pwede raw itong itanim sa kwarto, banyo o bodega. Basta't hindi lalampas ng 27 degrees ang temperatura. At ang pinakaastig, hindi mo kailangan ng araw. Konting liwanag lang, maglalakihan na ang mga kabute. Napakasimple lang. So, hindi gaya ng yung traditional natin na kailangan pa nating magpapawis, lumubog sa putik. Kahit sa malilim lang tayo, nakakapag-farm pa rin tayo. 3 hanggang 4 na beses lang ito kailangan diligan araw-araw. At pagkatapos ng 45 days, pwede nang anihin ang kanyang oyster mushrooms. Sigurado pang organic. Hindi pwede ang chemicals o insecticides. Kaya mosquito net lang ang proteksyon laban sa mga peste. Hindi pwedeng lagyan natin ng chemical kasi kung ano yung binigay mo sa mushroom, yun din ang kakainin ng mushroom, yun din ang kakainin ng tao. Sa halagang 1,000 piso, pwede ka nang mag-umpisa ng negosyo ng pag-aalaga ng kabute. Sa isang fruiting bag, 10 piso lang ang cost. Pero pag ready to harvest na, pwede mo itong ibenta ng 25 pesos kada isa. Doble ang kita. Kada buwan, nasa 1,000 hanggang 2,000 fruiting bags ang kanilang nabibenta. Kaya ang kita, pwedeng umabot sa 25,000 hanggang 50,000 pesos. So doon sa takbo ng negosyo, yung ROI nito, ito lang yung nagbibigay ng 100% ROI. So wala ka na makikitang negosyo na iba na ganun kataas yung ROI niya. Maliit na puhunan, malaking potensyal na kita. Sino ang mag-aakala na ang kabuting tumutubo kung saan-saan? Pwede pala magdala ng pera. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang kabute farming kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, itong si Kuya Robbie, nasa 8 taon niya nang ginagawa itong pagtatanim ng kabute. Gaano nakalaki ang nagbago sa kanya mula nung magsimula siya? Actually, Popsy, nung nagsisimula Life-changing ba? Actually, Popsy, dahil dati siyang OFW, no? Oo. Umuwi siya dito sa Pilipinas. Okay. Actually, Magbabago. nagsimula lang yun dahil sa mga reels na napapanood niya online. Oo. Noon, at na-inspire siya na, bakit hindi ko nga i-try, no? Tapos, nagsimula siya sa 1 meter by 1 meter Oo. na lugar. Ganun lang kaliit. Ganon lang kaliit, Oo, Popsy. And yung nabubuo niya doon is 50 to 100 fruity bags. No? So, basically, yun lang yung napoproduce niya noon. Pero ngayon, nasa mas malaki na siyang espasyo and more than libo-libo na yung kanyang nagagawa kada araw, Popsy. Para iwan niya yung pagiging OFW, mukhang malaki nga ang kinikita niya, no? Dating OFW si Kuya Robbie, bago siya pumasok sa pagtatanim ng mushrooms o kabute, kamusta raw ba ang kinikita nila ngayon kumpara sa nung OFW pa siya? Actually, Pops J, no, isa nga yun sa isang magandang dumating sa kanya yung pagtitinda ng kabute or pag-farm niya ng kabute, ay hindi niya na kailangan na lumipat, no, bumalik sa ibang bansa, no. Ibig sabihin, Pops, sufficient na, no, more than enough na yung kanilang kinikita dito sa sa pag-farm ng mushroom. No, Pops, dahil hindi lang naman siya yung nagpa-farm, dahil yung asawa niya may iba rin naman trabaho. So combined income sila, so hindi na kailangan lumipat or magtrabaho correct. sa ibang bansa. Mawawala ka ng mahabang panahon sa iyong pamilya, no? Tama ka dyan, Pops J, no? Sa ngayon, yun nga, ang maganda kasi sa kabute, Pops J, ilalagay mo lang sa isang dark place at hahayaan mo na siyang tumubo ng within 45 days. Pops. Sa report mo, explanation na parang napakadali lang talaga mag-mushroom farming, no? So lumaking kita niya, in short, mushroom mami ang... Mushroom mami. Okay. Nabanggit mo sa ulat mo, nasa 25 to 50,000 ang kinikita ni Kuya Robbie kada buwan. May katulong ba siya sa negosyo niya o siya lang talaga? Ito, Pops J, yung kanyang negosyo ngayon, siya lang actually yung nag-handle nito mula sa pagtatanim, sa pagbabalot, no, Pops J. And yun nga, no, dahil nga kabisado niya na, dahil ilang years na rin niyang ginagawa to. Pero bago siya mag-start, no, Pops J, nag-aral muna siya, inintindi niya muna yung process talaga nung pagtubo ng kabute. Dahil unang-una kabute yan, no, Pops J. May mga
klase kasi ng mushroom May nakalalas na yung mushroom kasi. poisonous Oo, na Pops J. oo. So, chinek niya muna, inaral niya muna kasi baka naman tanim lang siya ng tanim, hindi naman pala edible. No? So, ayun, At Pops J. sino ang mga usually na kumukuha sa kanya? Sino yung mga parokyano na kumukuha ng mushrooms niya? Usually, Pops J, meron silang private sellers, may mga may private Resellers rivals, din. may mga resellers, Pops J, meron din mga restaurants. No? So, meron nga siya actually, Pops J, continuous na umu-order talaga sa kanila no every month may kumukuha sa kanya ng 3,000 bags no Wow, 1,000 to 3,000 dami, bags. oo. So every month kung kinumpyot malaki Pops J. Okay, paano ba makapasok dyan, Ivan? At para dun sa mga gusto at interesadong magtanim ng kabuti, magkano ang kailangan puhunan? Actually Pops J, si Sir Roby, Oo. 1,000 pesos lang yung una niyang Talaga? investment. Oo. Tama ka dyan, Pops J. 1,000 pesos lang yung Oo. una niyang investment. Dahil nga, yun yan, inaaral niya pa kung tama ba yung minamaster niya pa yung pagpapalaki or itong mushroom farming and eventually yun din yung actually sinasabi niya no magsimula sa maliit at pagkabisado mo na alam mo na yung gagawin mo pwede ka na mag-scale up so wag daw madaliin Start yung- small. tama ka dyan Pastor. Yung mushroom farming dahil in the end naman daw ikaw rin naman yung makikinabang doon sa mga learnings saka ngayon Pops J si Sir Roby ay nagtuturo na rin no nagbibigay na rin siya ng mga seminars sa mga taong gustong matuto ng mushroom farming dito sa Metro Manila, Pops J. Ayun, may nakapartner ba siyang eskwelahan para sa mushroom farming? Paano ang naging sistema nila? Actually, Pops J, yun nga, no, kinilangan ni Sir Roby ng mas malaking space. No? Dahil dati nga 1 meter by 1 meter lang yung kanyang espasyo. Ngayon, nasa isang parte siya ng eskwelahan sa may Quezon City, no, kung saan meron talagang specific na lugar na siya lang yung nando no, designated lang, dedicated Oo. para sa mushroom farming. Ang maganda dito, Pops J, ay yung mga pagkain, yung mga mushroom ay nabibigay din lalo na doon sa mga feeding program sa mga okay. eskwelahan. Nakakatulong din sa mga nakakatulong ganong din. activities. Oo. Tama ka dyan, Papi. And yun nga, no, nagiging parte nga rin to nung doon din actually nagpapa-seminar. So nagkaroon ng cooperation yung school at ito nga si Sir Roby, Paps. Alright, maraming salamat. Mobile Journal, Ivan Tarinque.